Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mabilis ang mga mata ni Aaron at mabilis ang kanyang mga kamay. Nang mali ang kanyang pakiramdam, diretsyong hinawakan niya ang buong itlog sa kanyang mga braso. Kasabay nito, nagmamadaling hinawakan ng kabilang kamay niya si Zia Wei. Bagamat nontog lang siya sa kahoy na parisukat, hindi bababa sa Zia Wei at ang itlog ay ligtas, at si Aaron mismo ay nagpahid ng balat. Ouch! Sobrang nasaktan ako. Hindi pa nagsasalita ang Aaron dito, at ang pangolin ay nasa langit na doon. Sa pagbabalik tanaw, ang pangolin ay kamukha ni Venus, at kahit isang malaking bag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang ulo. Sa harap niya, isang malaking pulang kulay abo na bagay na halos 1 metro kwadrado ang lumitaw sa harap ng maraming tao. Habang ang Aaron na walang imak na pangolin ay, hindi nagmaneho ng maayos, itinoon din niya ang kanyang mga mata sa pula at kulay abong bagay sa harap. Pagkatapos ng lahat, hindi karaniwan para sa iyo na sabihin na ang graba at mga ugat ng puno ay laging nasa ilalim ng lupa. Ang mga ito ay normal. Sa kakayahan ng pangolin, kahit ipikit mo ang iyong mga mata at idilat, walang mangyayaring aksidente. Ano ito? Si Aaron ay tumingin sa malaking bagay na kakaiba at nagtaka sandali. Nagtaka si Aaron. Napansin din ni Zia Wei na ang malaking bagay na ito ay hindi dapat lumitaw sa ilalim ng lupa. Hinawakan ng pangolin ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang ulo. Tinitigan niya ito ng sobrang depressed. Hayaan na lang, kahit ang pangolin, na naging aktibo sa ilalim ng lupa sa buong taon, ay ganap na ignorante tungkol sa bagay na ito. Ano ito? Sabi ng pangolin. Bahagyang sumimangot si Aaron at naglakad pasulong. Marahan niyang hinawakan ang pula at kulay abong bagay gamit ang kanyang kamay. Ang texture ay parang bato, ngunit ito ay tila mas masahol pa kaysa sa tigas ng bato. Kung kailangan mong maghanap ng mga adjectives, ang fangfo ay isang parisukat na hugis na gawa ng isang malaking plastisini. Gayunpaman, ang plastisini na ito ay hindi bababa sa uri ng tuyong pagkain na inilagay sa mahabang panahon. Nais din itong hawakan ni Zia Wei, ngunit sa sandaling naabot niya, bigla siyang nakakita ng maraming maliliit na batik sa plastisini. Nang tingnan niya ito, ang buong tao ay naiinis sa sukdulan. Ito ay hindi isang maliit na punto sa lahat, ngunit isang maliit na butas sa butas. Isang maliit na buntot na parang ahas at bulate ang tumambad sa butas, gumagapang at nagbabarena na parang uod. Nakakadiri. Hindi napigilan ni Zia Wei na ipakita ang kanyang disgusto at mabilis na umatras. Sigaw niya. Sa katunayan, napansin ng Aaron ang hindi pangkaraniwang eksenang ito. Dati, ang Aaron ay higit na nagmamalasakit sa kung ano ito, kaya sinusulat niya ang tungkol sa material nang hindi ito pinapansin. Ngayon kung titingnan mo ng mabuti, nakakadiri gaya ng sinabi ni Zia Wei. Higit sa lahat, natuklasan ng Aaron na maraming bagay na humigit kumulang sa 10 sentimetro ang haba, tulad ng mga ahas at earthworm, na umaatake sa plasticini, sa nakapalibot na lupa. Shit, ano ito? Sa pagkakataong ito, maging ang Aaron ay ignorante. Shit, hindi naman nahanap ng mga yon ang kinaroroonan natin kaya sinadya nilang gumawa ng mga hadlang. Sabi ni pangolin na may halong pag-aalala, hindi nagsalita si Aaron. Ayon sa kanyang plano, pagkatapos bumaba sa bundok, inaasahan niya na ang kabilang partido ay lalabas ng todo para tugisin, kaya inutusan niya ang pangolin na kunin ang kanyang sarili at si Zia Wei mula sa lupa. Sa mga tuntunin ng bilis, nilayo ng Aaron na ay relax ang pangolin. Sa proseso ng mabilis na pagtugis, ang mga tao ay magbibigay ng espesyal na atensyon sa sitwasyon sa harap,
at kadalasan ay hindi masyadong binibigyang pansin ang likuran na kanilang nadaanan. Gayunpaman, dahil malamang na hindi wave ang humahabol, pinili ng Aaron na umakyat ng mas mabagal kaysa sa unang wave, ngunit hindi ito masyadong may iwan. Tinitiyak nito na ikaw ay nasa likod ng unang alon ng mga humahabol at hindi masyadong malapit sa pangalawang alon ng mga humahabol. Tingnan mo ang bilis gumagapang ng mga insektong to, matagal na tong bagay na to, malabong pinaglatag ng mga yun, umiling si Aaron, hindi yung mga yun, so anong problema? Sumang-ayon si Pangolin kay Han Sanchen. Ngunit mas curious din siya sa bagay na ito, ang bagay na ito ay hindi sa ilalim ng lupa, tiyak na sadyang ito ay inilagay dito, malungkot na sabi ni Pangolin, kahit na hindi ko alam kung ano ang bagay na ito, hindi alam ni Chuan Shanjia, hindi alam ni Aaron, at ang Lady of the Family, ni Xia Wei ay mas imposibleng malaman, ngunit nang ang tatlong tao ay may tandang pananong sa kanilang mukha, biglang, ang plasticini, sa harap nila. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa paggalaw ng plasticini, nagsimulang lumuwag ang nakapaligid na lupa. Maraming tao ang nagmadali upang takpan ito ng kanilang mga kamay. Kasabay nito, ang plasticini ay nagsimulang tumaas ng dahan-dahan. Nang lumingon sila sa likod, ang plasticini ay tumaas na at sa wakas ay nabunot mula sa lupa, na nag-iwan ng malaking puwang kung saan makikita nila ang kalangitan. Nandoon pa rin ang papalubog na araw, ngunit takip-silim na lamang ang natitira, na may natitirang paglubog ng araw, na nakalimbag sa abot tanaw. Natahimik ang tatlong tao, at pati ang paghinga nila ay kusaring huminto, sa takot na makagawa ng kaunting ingay. Gayunpaman, pagkatapos ng halos 1 minutong paghihintay, may narinig lang akong paggalaw sa itaas, ngunit hindi ako nakatapak sa kaharian ng tatlo. Higit sa lahat, pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang mga tinig, at pagkatapos ay unti-unting lumayo ang mga yabag sa ibang direksyon. Tumingin si Pangolin kay Aaron na may kain na hinala. Anong sitwasyon? Hindi ba talaga yung mga yon? O ang mga taong ito ay naglalaro ng husto? Bahagyang umiling si Aaron. Hindi niya alam ang sitwasyon, ngunit maaari siyang umakyat at tingnan. Una, matagal na silang nasa kalsada, at kailangan talaga nilang magpahinga ng husto. Nagmarcha sila sa ilalim ng lupa. Sa katunayan, sila rin ay nasa isang masamang kalagayan. Pagdating ng gabi, mainam din itong magtago at magpahinga kapag hindi malinaw ang kanilang paningin. Pangalawa, kung ang plasticini ay ilalagay ng pangkat ng mga tao, kung gayon ang kinaroroonan ay nakalantad at natural na nakatago, na walang kahulugan. Mas mabuting magkusa at least manguna para hindi ma-target. Kung ito ay hindi inilagay ng grupo ng mga tao, ngunit ng iba, hindi bababa sa ito ay nangangahulugan na ang lugar na ito ay dapat naligtas at ang grupo ng mga tao ay hindi dapat nasa malapit. Kung hindi, kung ang mga taong iyon ay naghahanap ng mga tao kung saan-saan, paano sila mabubuhay ng payapa? Sa pagkakataong iyon, napaka-curious ng Aaron. Sino ang naglagay ng kakaibang bagay na ito sa ilalim nito? Ano ang gamit nito? O sinadya ba? Sa pag-iisip nito, tila walang dahilan upang hindi umakyat. Tumanggaw siya sa Pangolin at kinagat ng Pangolin ang kanyang mga ngipin. Damn it. Anyway, I knocked me 7 dizzy and 8 vegetarian, at gusto ko pa rin siyang ipaghiganti. Pagkatapos, sinunggaban sila ng Pangolin, pinabilis at dumiretso sa lupa sa kahabaan ng bibig. Nang makarating sa lupa, hingal na hingal ang tatlo at malayang nakalanghap ng sariwang hangin sa labas. Pagdating ko sa lupain ng Diablo, hindi ko naramdaman na sariwa ang hangin dito, pero matagal na akong tumatakbo sa ilalim ng lupa, pero ngayon iba na ang pakiramdam ko. Ang malaking plasticini ay nakatayo pa rin sa tabi nito, ngunit isang figure ang dahan-daang lumakad patungo sa malayo. Nagkatinginan ang tatlo at diretsyong sumunod. Sa gabi, ang kalsada sa bundok ay medyo masungit, at ang figure sa harap ay lumakad ng mabagal hanggang sa makalipas ang mga 10 minuto, bigla siyang nawala pagkatapos tumawid sa medyo mataas na gilid ng burol. Nagkatinginan ulit ang tatlo. Damn it, hindi ba ito isang ambush? Sa liwanag ng buwan, sinundan ng Pangolin Cat ang gilid ng burol, ngunit ilang sandali pa, natigilan ang mga paninda. Ang Aaron ay mukhang kakaiba at hiniling kay Xia Wei na manatili sa likuran. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Pangolin.
Nang umakyat sa mataas na Dallas Dis at tumitingin sa ibaba, si Han Sanyi ay medyo tanga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinusundan ng scale light. Isang malaking lawa ang nasa ilalim nito. Ilang tunog ng tubig. Ang figure ay nakaupo sa tabi ng lawa, napakawalang malasakit. Sa dilim, sa liwanag ng buwan, nagkatinginan ang Pangolin at Aaron. Nang sila ay kakaiba, bigla nilang narinig ang figure at uminom. Nandito na tayo, nagkatinginan sila, at nakitang biglang tumayo ang figure, may hawak na mahabang poste. Nang uminom sila, itinaas ang poste, at tumunog ang tubig. Pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang puting payat na isda ang makikita sa tubig. Sa sumunod na segundo, may muling tunog ng tubig. Sumisid ang isda sa tubig at biglang sumubok. Pangingisda, bagamat hindi sila sumigaw, ang mga mata ng bawat isa ay nagpapakita kung gaano kalaki ang panloob na dagandong sa oras na ito. Sa mahabang panahon, ang resulta sa isang malungkot. Gayunpaman, kapag naisip mo ang tungkol sa mga bulate tulad ng earthworms at snake sa plasticine, biglang tinapik ni Aaron ang kanyang ulo. Shit, pangingisda talaga. Busog na busog ako kaya wala akong magawa. Tumakbo ako para habulin ang iba para mangisda. Hahabulin ako at papatayin, carefree, talaga ako. With a wry smile of self-mockery, Han Sanchen was about to leave with Pangolin, but at this time, isang aksidente ang biglang lumitaw. Storytelling channel sa YouTube. May biglang yamakap sa likod nila. Sa pagitan ng kanilang mga mata, nakita nilang biglang nadulas ang matanda sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong lalaki ay direktang hinayla pababa ng malaking isda na nahuli sa poste, at pagkatapos ay pumunta sa tubig. Shit, nangingisda ba ang mga taong ito o mga taong nangingisda? Kakaibang sabi ni Pangolin. Si Aaron ay pumuti at tinapik ang ulo ng mga kalakal, ano pa ang ginagawa mo? Iligtas ang mga tao, mula sa tunog ng array, mula sa hitsura ng figure ngayon, Aaron ay maaaring maghinuhal na ang mangingisda ay isang matandang lalaki. Demonyo man siya o Terran, hindi kayang tumayo ng Aaron sa harap ng panganib ng isang matandang lalaki. Sa mahinang sigaw, nagmamadaling pumunta si Aaron sa lawan na may kasamang Pangolin. Gumalaw at lumipad kaagad ang Pangolin. Hinawakan niya ang linya sa poste ng direkta sa tubig. Itinaas lang niya ito sa kamay at agad na hinayla ang isda sa tubig. Hindi pinalad ang Aaron, ngunit maganda ang kanyang pisikal na kalidad. Sinugod niya ang matanda, diretsong hinawakan at niyakap sa dalampasigan. Ang matanda ay wala sa panganib, at ang malaking isda na tumitimbang ng 12 ng kilo ay kinaladkad ng mga Pangolin sa pampang. Puti ang isda, may maliit na kaliskis na itim sa likod, at parang higanteng hito ang bibig. Ang matanda ay nakabalot ng telang damit, at ang kanyang katawan ay parang panggatong. Ang kanyang damit ay halos puno ng malalaking butas. Napakasimple nito na kayang ilarawan ito ng hindi nakatikip sa katawan. Nang makita siya ni Aaron na dinala siya sa pampang, para siyang may hawak na bundle ng kahoy na panggatong. Nang makita niya sina Han Sanchen at Pangolin, tiningnan niya ang malaking isda na halos hindi gumagalaw sa dalampasigan. Ngumiti ang matanda at umupo, salamat sa tulong mo, kung hindi, natatakot ako na hindi ang matanda ang nangingisda ngayon, kundi ang hayop ang nangingisda para sa matanda. Tumingin si Han Sanchen sa matanda. Maitim at may texture ang kanyang balat, parang balat ng ahas, dagdag pa, sa kanyang katandaan at kulubot na balat, mas mukha siyang nakasuot ng balat ng ahas. Hindi siya matangkad, mga 1 metro at 5. Sa kanyang ngiti, nakaumbok ang kanyang dalawang hasang, parang bone version ng bibig ng palaka, na hindi bagay sa kanyang manipis na mukha. Salamat sa tulong mo, ngumiti si Aaron. Tignan mo nga ang damit mo, lalo na ang gwapong bata. Parang hindi naman sila galing sa lugar ng demonyo kong pamilya, kundi mas katulad ng human family. Ngumiti ang matanda, hindi naman itinanggi ni Aaron at tumango. Magkaaway ang lahi ng tao at ang lahi ng demonyo. Kung ililigtas mo ako, hindi ka ba natatakot na masaktan ng matanda? Ngumiti ang matanda, kung gusto mo akong patayin, lalaban ako. Kung mamatay ka, magiging ligtas ako, ngunit kung nakita mo ang kamatayan at hindi ka nagligtas, at least hindi ka mapalagay. Sabi ni Aaron, well, I feel uneasy, tumawa ang matanda. Pagkatapos ay bigla siyang naglabas ng kutsilyo sa kanyang kamay, na malamig sa liwanag ng buwan.
Agad na sumugod ang pangolin sa Aaron at pinrotektahan siya. Sabay sigaw nito sa matanda, "Damn it, patay na matanda, hindi ba? Do you really do it? Kinagat mo ba talaga yung kamay na nagpapakain sa'yo?" Hindi lumaban ang matanda, ngumiti, tumayo at naglakad papunta sa malaking isda, itinaas ang kamay gamit ang kutsilyo, at pagkatapos ay magaling na inikat ang isang piraso ng karne mula sa isda. "Hayaan mo, timbangin ng bahagya at ihagis kay Aaron." Dahan-daang nilampasan ni Aaron ang pangolin at kinuha ang malaking isda sa kanyang kamay. Ang matanda at dukha ay nagugutom na sa gutom, ngunit nabubuhay lang sila sa mundo. Sayang naman ang matandang Diyos na mabuhay. Paano pa ang matanda na gustong pumatay? Ngumiti siya, pinutol ang isang maliit na piraso ng isda na may isa pang kutsilyo sa kanyang kamay, pinalamanan ito sa kanyang bibig sa lugar at ninunguya ito ng bahagya. Ito ang mongoose fish. May bisyo itong ugali at kumakain sa lahat ng bagay. Tingnan mo itong ngipin. Para siyang hakso. Pero kahit mabangis, masarap ang karne. Higit sa lahat, buhay na sanggol, nakangiti ang matanda habang kumakain. Bagaman hindi karaniwan para sa Aaron na uminom ng dugo at uminom ng buhok sa pamilya ng demonyo, matagal na siyang inaasahan, ngunit ang panunood ng isang payat na matandang lalaki ay ganito, hindi maiiwasang magkaroon ng ilang psikolohikal na epekto sa isang panahon. Nakatingin sa sariwang puting isda sa kanyang kamay, sumimangot si Aaron at sinabing, "Live baby." Magpaliwanag na sana ang matanda. Sa oras na ito, bigla siyang tumangala sa langit sa itaas ng kanyang ulo. Nakita niya ang isang puting spot na kumikislap sa kalangitan at palaki ng palaki. Nagmamadali siyang tumigil sa pagmuya, tumingin sa Aaron at pangolin, at nagmamadaling sumigaw, "Hindi, tumakbo." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!